Mga kwentong pambata. Ang balon ng kahilingan. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang lumang bayan na may balon na nagpapatupad ng mga hiling? Balon? Baka balon. Oo, balon. Balon ng kahilingan. Ilang taon lang ang nakakaraan sa isang bayan na ang tawag ay Velora, mayroong isang sinaunang balon ng kahilingan. Isang balon na tumutupad ng mga kahilingan. Sige na po. Sige na po. Isa pa pong laruan. Pangako, hindi na ako hiling ng iba pa. Salamat, Papa. Salamat, balon. Sa loob ng mga taon, lumalaki ang kahalagahan ng balon ng kahilingan at ginawang makasaysayang lugar ng mga pinuno ng bayan. Mayroong lumang kahon ng sulat na may nakasaad, humiling ng mabuti. Maraming taong dumarayo upang humiling dito. Ang mga turista ay bumibili sa aming mga tindahan at kumakain sa aming mga kainan. Ngunit di nagtagal, nagbago ang lahat. May mga kwento na ang balon ng kahilingan ay may sumpa. At isang batang lalaki ang nagpasyang iligtas ito. Si Jonathan. Lumaki si Jonathan sa bayan ng Velora. Nagtrabaho siya bilang mamamahayag at nagpanatili ng balita sa bayan. Ngunit ngayon, siya ay malungkot. Magandang umaga mga taga-Velora. May hatol na ang mga pinuno ng bayan. Ang balon ng kahilingan ay magsasara na. Habang buhay. Ang problema, ang balon ng kahilingan na tumutulong sa pag-ulan ng Velora ay ngayon tinutupad lahat ng hiling. Akala mo maganda ang pagtupad ng hiling, ngunit tingnan mo ang nangyari noong nakaraang buwan. Napapagod na ako sa pagiging tayong magbubulaklak sa bayan. Gusto kong yumaman. Gusto ko ng $1,000,000 upang hindi ko na kailangan pang magtrabahong muli. Pagod na ako sa pagbabantay sa kinakain ko. Nais kong hindi na tumaba kailanman. Hindi lang si Ella ang magbubulaklak at si Homie ang gumawa ng ilang di matalinong mga hiling. Si Jonathan rin ay sumuko sa tukso. Kumusta balong ng kahilingan? Gusto ko talaga si Macy. Pero sobrang ganda niya at ako ay simple lang. Di niya nga ako kilala. Pwede bang humiling na magka-interes siya sa lahat ng ginagawa ko? Pasensya. Balon ng kahilingan pala, hindi balon ng tanong. Hiling ko sana magka-interes si Macy sa lahat ng ginagawa ko. Kinabukasan. Hi, Jonathan! Ha? Hi! Ano? Paano? Kumusta, Macy? Nabigla ako't alam mong pangalan ko. Nakakatawa ka! Wow! Natutuwa naman ako sa'yo. Sa katunayan, ang pangalan mo rin ay nakakapuko ng interes. Okay? Kaya't, nakakahiya mang sabihin, sa bawat bagay na ginagawa ni Jonathan, si Macy ay interesado ng lubusan. Di lang yan. Sa Elang magbubulaklak, isinara ang tanging tindahan ng mga bulaklak sa Velora at nagpahinga na lamang sa bahay na may maraming pera. At si Homie, tamad-tamaran at kumakain lang buong araw. Isang buwan ang lumipas at lalo pang lumala ang kalagayan. Si Macy ay sumusunod kay Jonathan kahit saan siya magpunta at palaging interesado sa lahat ng kanyang ginagawa. Si Ella ay nagwawaldas ng pera sa mga candy at makeup at ang bayan ng Velora ay walang natitirang bulaklak. At si Homie ay naospital.
Makikita mo dahil hindi siya tumataba, nagsimulang kumain ng sobra at nagkasakit. Hindi lang yan. May iba pang kakaibang mga hiling ang nagkatotoo. At sinisisi ang balon ng kahilingan. Ngunit hindi matanggap ni Jonathan ang ganito. Tony, naniniwala ang aking ina na ang balon ng kahilingan ay laging nagdudulot ng kabutihan sa mga tao. May mali sa balon at malalaman ko kung ano ito. Interesada ako sa determinasyon mong hanapin ang sagot. Sinuri ni Jonathan ang balon ng ilang araw. Nakasunod si Macy syempre. Isang gabi na naginip si Jonathan sa kanyang ina. John, ang mga sagot sa iyong mga tanong ay nasa loob ng kahon ng mga sulat. Sa gitna ng gabi, nagmadali si Jonathan at lumabas ng bahay upang buksan ang kahon ng mga sulat. Sa kanyang pagkamangha, natagpuan niya roon ang isang pulseras na may nakasulat na pangalan na Rosa. Kinabukasan, nagpunta sina Jonathan at Macy sa matandang alahera ng Velora at nagtanong tungkol sa pulseras. Oo, syempre. Ang pulseras na ito ay bigay kay Rosa ng taong minamahal niya. Si Rosa ay taga Velora. Hindi ka maniniwala, pero ang balon ng kahilingan ay palaging umiilaw kapag dumadating si Rosa. Maniwala ka. Special sa balon si Rosa. Lahat ng kahilingan ni Rosa ay tama. Lakas, tapang, pagtuon sa pag-aaral. Pagkatapos, ang maliit na si Rosa ay umibig at ang tanging ninanais niya ay maging kasama ang lalaking minamahal niya. Ngunit hindi tinupad ng balon ang kanyang kahilingan. Nasaktan si Rosa. Hindi na siya tumingin muli sa balon ng kahilingan. Si Rosa ay umalis ng Velora makalipas ng ilang buwan. Sandali nga, ang balon ng kahilingan ay nagsimulang tumupad ng kahilingan ilang buwan lang nakalipas. Baka ang balon ay nalulungkot para kay Rosa kaya tinutupad niya lahat ng kahilingan. Alam ko na ang gagawin ko. Oh, ito ay... Huwag magsalita ng interesado. Isang linggo na lamang bagong isara ang balon nang magpasya si Jonathan na lapitan ng balon sa gabi. Kumusta, balon? May surpresa kami para sa iyo. Talagang interesada ako sa lahat mga gagawin. Totoo lang, sa tingin mo ba magtatagumpay ito? Hoy, lalaki. Sabi mo sa akin na pupunta tayo sa dati kong kaibigan. Bakit mo ako dinala dito? Ipinaliwanag ni Jonathan kay Rosa ang lahat ng nangyayari sa Velora. Ano? Oh, ako'y may pananagutan sa $1,000,000. Hindi naman ito masamang bagay. Hahaha, masyado mo itong iniisip. Naglakad si Rosa patungo sa balon. Pinatawad ko na ang balon nang hindi niya natupad ang aking kahilingan. Ibig kong sabihin, bata pa ako nang mahulog ang loob ko sa lalaking iyon. Pagkatapos ako'y nag-asawa at naging masaya sa mga taon na iyon. Ngunit ang balon ay isang balon lamang. Wala itong pakialam. Ha? Nagulat si Binibining Rosa nang makitang umilaw ang balon nang hawakan niya ito. Sandali, akala ko'y palagi itong umiilaw. Di ko alam na ito pala ay sa akin. Hindi ka na naniwala sa mahika ng balon, Ginang Rosa, at nangulila ito sa iyo, kaya tinupad niya lahat ng kahilingan. Oh, kawawang nilalang. Patawad at nasaktan kita ng matagal na panahon. Di mo yun kasalanan. Ako ang nagkamali sa paghiling. Mabuting hiling? Oo naman. Yan ang nakasulat sa kahon ng sulat, hindi ba? Isinulat ko yan maraming taon na ang nakalipas. Napagtanto ko na ang balon ay nagtutupad ng lahat ng mga hiling na tama. Di ba? Ito ay isang patubay para sa lahat ng mga nagnanais humiling. Dapat mabuti ang iyong hiling. Tumutulo ang luha sa mga mata ni na Jonathan at Macy.
Talagang malapit si Rosa at ang balon. Para bang ang balon ay gumagaling. Macy! Oo nga, sinabi ng nanay ko ang sagot sa aking tanong ay nasa kahon ng mga sulat, hindi sa loob nito. Ang sagot ay humiling ng mabuti. Kailangan natin humiling ng mabuti. Ibig sabihin ay maghangad ng maalalahaning kahilingan at ito ay matutupad. Teka lang, anong oras na ba? Bakit tayo gising ng ganitong oras? Sandali, sino ka ba? Habang gumagaling ang balon, tinanggal nito ang lahat ng mga hiling na kanyang tinupad. Malungkot si Jonathan na makita si Macy na umalis dahil hindi na siya kilala ni Macy. Pero alam niya ngayon, tulad ni Rosa, na lahat ng ito ay para sa ikabubuti. 2 araw pagkatapos sa trabaho, Magandang umaga mga kapwa ko taga Velora. Ngayon ay napakagandang araw. Una, batiin natin ang magbubulaklak na si Ella. Magandang umaga mga taga-Belora. Alam niyo ba, natanggap ko ang $1 milyong mula sa balon ng kahilingan. Sa kasamaang palad, nasayang ko ang maraming pera na nakalipas na 2 gabi. Binuksan ko ang aking aparador at wala na ang lahat ng pera. Sa totoo lang, natuwa ako. Namiss ko ang aking tindahan ng mga bulaklak, kaya't nagpasya akong buksan ito. At tingnan mo ang lahat ng pagmamahal na natanggap ko. Oh, ang galing! Napakagaling! Isa talagang napakagandang kwento. Ngayon, batiin natin ang ikalawang bayani. Homie? Oh, Jonathan! Kalalabas ko lang ng ospital kahapon. Nadagdagan ako ng timbang at gusto ko ito. Gumanda ang aking pakiramdam at inabuso ko pala ang aking kalusugan. Alam ko na ngayon na ang pagdagdag ng timbang ay hindi masama. Ang aking hiling pala ang dahilan na maging abusado sa aking katawan. at ang iba pang kahilingan ay naiwan kay Ross. Tingnan nyo, ito ay patunay na ang balon ng kahilingan ay walang bahid ng anumang sumpa. Kwinento ni Jonathan sa mga taga-Viloria ang lahat. Ang sagot sa lahat ng ating mga tanong ay nasa kahon ng mga sulat. Humiling ng mabuti. Ito ay simple lang, kailangan lang nating humiling ng tama. At ito ay matutupad. Gusto mong gumaling sa iyong pag-aaral? Humiling ng magkaroon ng magandang focus. Gusto mong bumili ng bagong kotse? Humiling ng magandang pagkakakitaan. Mga kaibigan, humiling kayo ng mabuti at tutuparin ito ng balon. Ang mensahe ni Jonathan ay kumalat. At hindi nagtagal, dumagsa ang mga turista. Lahat ay nagsimula ng humiling ng mga kahilingan upang sila'y lumago at matuto. Ang balon ng kahilingan ay nanatiling nasa kanyang kinalalagyan magpakailanman. Natutunan ni Jonathan ang magandang aral. Habang siya'y nakatayo sa harap ng balon, siya'y humiling ng lakas ng loob upang makausap si Macy. Dapat malaman ni Macy na gusto ko siya. Bagaman humiling siya ng lakas ng loob, ang balon ng kahilingan ay nagsimulang gumamit ng kanyang mahika para matupad ang kahilingan na karapat-dapat para sa kanya. Nakakamangha ka talaga.